Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is Robin Padilla, Kiko Pangilinan, sagutan sa Senado. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Mga kagalang-galang na kasamahan, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa ng personal at kolektibong pribilehiyo. Inintroduce ni Senator Robin Hood Padilla sa kanyang privilege speech ang kanyang pinopropose na pagbaba ng criminal liability ng mga minor de edad from 15 if with intention/discernment to 10 years old. Ang sabi ni Robin, ang kanyang proposal ay dahil sa bugso ng kriminalidad na kinakasangkutan ng mga minor de edad even below 15 years old. Pero ito tatandaan natin, not all crimes are created equal. Merong mas malala at merong, kapusukan lamang. Kumbaga sinasabi ni Robin Hood Padilla dito, yung kriminalidad na kinakasangkutan ng ating mga kabataan he's focused more on the punishment ng mga kriminalidad na heinous in nature, na napakarumal-dumal. Baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas tungkol po sa kriminal na pananagutan ng mga kabataan. Baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinatnan o consequences ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng sistema ng hustisya sa ating lipunan. Batid ko po na iba't iba ang magiging reaksyon dito, subalit sa tingin ko ay kailangan na nating suriin ang pagbababa ng edad ng kriminal sa pananagutan hanggang 10 taong gulang po. Pagdating sa karumal-dumal na krimen, inuulit ko po, na huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Itong mga bagay tulad ng kalaman nila sa mga pinagagawa nila, whether that be crime or sex and many others, ay alam na nila yan. Alam na nila, huwag na natin sabihin, huwag na tayo maging naive in that regard na iisipin natin ng mga bata bilang blank canvas. Yung mga to, 10 years old, 11 years old, 12 years old, sometimes they know more about these stuff, about sex, crime, and other things due to either karumal-dumal na krimen or habitual promiscuity or even just the knowledge of it. Dahil nga sa mga impormasyon na available sa ating lahat, mas marami sa kanila. And, generally speaking, alam yung mga ginagawa nila, alam kung ano yung nakikita nila, alam yung consequences ng alam nila at ginagawa nila or gusto nilang gawin. Sometimes even more knowledgeable than those older people than them. Ganyan na ang new normal sa ating mga kabataan. The youth is evolving faster than what we could comprehend and what the laws we currently abide by entails. Nilililaw ko po hindi ko po nila lahat. Ay alam na po nila ang kanilang ginagawa ayon sa kanilang mismong kapasyahan. Dahil itong bata nakapagplano na. Naiplano na niya sa isip niya yung gagawin niya. Paano po nating iisipin na yun ay bata pa rin? Lalo na po ngayon, natalamak ang exposure ng mga kabataan sa social media at internet. Nabanggit ko na rin po noon ang ulat ng Council for the Welfare of the Children, base na rin sa datos ng UNICEF, na sa 1 sa 3 minor de edad ay gumagamit ng internet. Ayon din po sa National ICT Household Survey, halos 60% ng mga batang edad 10 hanggang 17 taon ay may access at gumagamit ng internet. Dahil nga po sa mga napapanood nila at ginagaya nila katulad po ng rape kay Kai napanood. Aminin man po natin o hindi, dala na rin ng pag-usap ng modernong panahon. Ang mga kabataan po natin ay mas maaga nang makatuklas at sumubok ng mga bagay-bagay. Mas nauunawaan na ng mga kabataan ang pagkakaiba ng mga katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na gawain
kumpara noong mga naunang panahon o noong panahon natin. Sa ating kasalukuyang batas po, ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananagutan at sasailalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Samantalang may edad na higit sa 15 taon gulang, ngunit hindi lalampas ng 18 taong gulang, ay hindi rin pananagutin. Maliban na lamang kung siya ay kumilos ng may sapat na pag-unawa o discernment. Batid ko din po na naglabas na ang ating kataas-taasang hukuman ng mga panuntunan sa pagdetermina kung ang child in conflict with the law ay umakto ng may discernment. Ayon po sa Supreme Court, ang discernment ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata sa oras ng pagkakasala na maunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali. Kasama rin dito ang kakayahan ng minor de edad na malaman ang kahinatnan ng pagkakasala. Ayon kasi sa revised penal code noon, pwedeng maporsahan o maging criminally liable ang mga 9 years old pataas, no questions asked. Isinulat ni Kiko Pangilinan ang RA 9344 kung saan itinaas niya ang criminal liability threshold from 9 years old to 15 years old. Kasama na ang mga supporting mechanisms sa development ng mga batang in conflict with the law or again, juvies. Klinaro pa ni Kiko sa panibagong batas with RA 10630 kasi nga nakita yung mga pagkulang sa batas, especially the support and mechanism na inintroduce niya noong 2013 at again, na-signed into law in 2013 na nag-introduce ng discernment bilang factor sa pagdedesisyon kung dapat bang kasuhan ng isang kabataan from, above 15, below 18. Ibig sabihin, kailangan patunayang may intention na gumawa ng masama, alam ang tama sa mali, yung behavior ng teenager before, during at after the commission of crime, among others, para sa between above 15 at below 18 years old. Hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. So paano yung mga below 15, di ba? Ang sinasabi nila neglected child ang ituturing or ang itatawag sa mga 12 to 15 years old ng mga serious crimes na nag-commit ng mga serious crimes, making them basically invincible. Hindi sila pwedeng gawing liable sa kanilang krimen, even if it is heinous. Dadalhin lang sila sa bahay pag-asa from 1 year minimum to until whatever. Ayun yung kind of point of contention nila. Kiko Pangilinan pushback sa assertions ni Robin Padilla na agad pinalalabas o pinapakawalan ang mga below 18 when they commit a crime, especially heinous ones, kasi nga, hindi naman sila makukulong. Yun ang sabi. Pero kung isipin natin, ayun ba yung tinutukoy na argumento ni Robin Padilla? Ang sinasabi niya ay, alam ng mga bata ang kanilang karapatan at inaabuso nila ito dahil hindi sila makukulong in the same sense na nakukulong ang mga 18 pataas. Hindi sila natatried as an adult kasi nga again, below 15 sila. Madalas, nakakalaya sila lalo na kapag below 15 na konting bahay pag-asa mandatory confinement staycation lang, especially if drugs ang situation, makakalis ka na within a few years. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Dahan-dahan nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption
ay sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas na ito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka, sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako. Less than 18 ako, sir. Kaya hindi mo ko pwede arrestuin. And totoo rin, yung mga gumagamit ng bata sa kanilang krimen shall also be punished sa krimen na pinagawa nila with even the parents taking the blame. Pero sometimes, again, katulad nga ng sinabi nila Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, na sometimes the kids are the ones forming those syndicates themselves. Kasi hanggang hindi sila matatamaan, hindi sila makukulong. Ang problema kasi, and totoo, ang sinasabi ng iba, na ang kabataan ngayon, yes, pwede natin masisi yung implementasyon ng batas. But at that point, hindi na rin yan dapat ang sinisisi natin. Yes, of course, rehabilitation is a must. Lalo na sa mga, delinquents lang, yung mga hindi gumawa ng heinous crimes. Lahat ng bata have the capacity for sickness. Yan pa rin natatandaan natin. And the only thing na parang gustong i-punish ni Robin Padilla is those who commit heinous crimes. Yung mga nangre-rape, yung mga pumapatay, yung mga nagkikidnap tapos pumapatay. Lahat na lang sila. Pero hindi lahat ng crimes, as I said earlier, ay created equal. All kids, all people have the capacity for sickness at intentional na karumal-dumal na paggawa. They can claim self-defense and they can claim, vexation. They can claim na, this has been a long time coming and this is just a retaliation from years of abuse and all of that stuff. Na walang support system. Pero they should argue that themselves in court. By putting it so high at 15 years old and below, they can exploit the system as well by feigning ignorance o pagkunwaring hindi nila alam o pinagsisisihan at nagbago na po kami. Please lang, wag na po kami kulong kasi alam ko na po yung ginawa ko masama. Alam ko na po yung ginawa ko masama kaya wag na po akong Tapos natawa pagkatalikod ng social worker. Nang maganda ang sinabi ni Robin Padilla, and you might not expect that from me. Pero siguro ang problema ko na lang ay yung pagpaparusa rin sa illegal na droga o kaya na may some form ng arson dahil pwedeng sila ginagamit lang bilang courier as I said earlier. Again, katulad ng nangyari or na existing provision sa RA 1060 is, ang kapag courier sila, ang paparusahan mo ay yung mismong sindikato. Okay, not the kid. And then put the kid into Bahay Pag-asa or some shit like that. O kaya naman sa arson na sinasabi ni Padilla, pyromaniac o mahilig lang magsilab ng kung ano-anong bagay. I know, I have. Ganon din ako dati. Siguro, titignan na lang natin at siguro lalagyan na lang natin or dadagdagan na lang natin ng discernment or at least yung inquisition natin sa discernment nila sa mga less destructive with no direct physical offense. Kasi again, ang pinupush lang naman ni Robin Padilla is that those who commit heinous crimes, even if they are below 15, shall be punished under the law. Hindi lang yung magsistaycation sila sa Bahay Pag-asa tapos within a few years after good behavior, makakalaya na. Basta, I am in favor of Robin Padilla's proposal na, you know what? I'll do you one better, Robin. When heinous crimes are involved,
discernment lang ang titignan, hindi ang age. Wala tayong pake kung 9 years old, 10 years old, kapag gumawa sila ng masamang krimen tapos pinagplanuhan talaga na may discernment sila, gross yung kanilang pag-act, yung kanilang attitude before, during, and after. The fact na gusto nilang itago, i-conceal yung krimen. Kumbaga makikita natin yan as premeditation na agad, na pinlano nila, ganyan-ganyan. Hindi na natin titignan yung age nila, tignan natin yung discernment. Especially if heinous crimes nga, as I said earlier. So ano ba ang argumento? Bakit ayaw ng mga progresibo grupo ang pagbaba ulit ng criminal liability? Well, baka kasi daw maging punitive o sumesentro sa parusa instead of rehabilitation. Pero as I said earlier, if we think about it, heinous crimes lang naman ang tinutukoy. Not all crimes are created equal. And ang gusto ni Robin Padilla, the heinous crimes are the ones to be committed and kind of made it so na they shall be tried as adults. Because what they did, it falls within the naivete of a child less than 10 years old. Not all crimes are created equal. And yes, pwede nating ma-rehabilitate kapag, nakikipag-riot sila o kaya na may vandalism and all that stuff. Yeah, lagay natin sila sa bahay pag-asa or even just as the provisions sa existing law said, bantayan sila. Ilagay sila sa listahan. So that, para mabantayan ang DSWD. Ganon ang dapat mangyari. Pero yung heinous crimes na tinitignan, yung mga pumatay with sick intentions, with gruesome undertones. Sometimes bad apples are just that. Bad apples. Kumbaga, hindi natin dapat tinitignan yung age nila as the limiting factor. Lalo na kung heinous crime ang titignan natin. Kasi sa heinous crimes, ang nakikita natin is just 2 of 3 things. Either rape, murder/homicide, or a mix of both. Kaya yung age of consent tapos yung criminal liability, lalo na regarding heinous crimes, is just weird. Kasi hindi naman talaga dapat natin tinitignan yung age nila, rather their mental capacity, yung kanilang discernment to understand na something is wrong or something is right. Kaya even yung consent, it can be given from anyone regardless of age. I guess if you think about it, like maybe in the teenage years, yeah, they can consent, I think. But that's not what we are talking about, They can commit crimes and they can permit consent. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Unworthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.